Usapang Budget Natin. Eto na ang kauna-unahang radio program ng Department of Budget and Management. Magpapaliwanag sa mga proseso ng paglalaan at pamamahala ng pondo ng bansa para sa kaalaman ng bawat mamamayan. Bawat tanong sasagutin, bawat haka-haka lilinawin, bawat impormasyon detalyadong tatalakayin. Usapang Budget Natin kasama sina DBM Undersecretary Goddess Hope Libiran at R. Vargas dito sa Radyo Pilipinas 7:38 AM. Magandang gabi po. Magandang gabi, Pilipinas. Sa pangalan po ni DBM, Department of Budget and Management Undersecretary Goddess Hope Libiran, ako po si Jamie Quinto. Thank God it's Friday po sa ating lahat. Napa Luzon, Visayas, Mindanao. Nakatutok po sa inyong mga radyo or nasa online. Ako po si Richard Vargas from the Department of Budget and Management. Magandang gabi, Jamie. Magandang gabi sa iyo, Richard. At welcome po sa programang Usapang Budget Natin. Dahil budget natin ito. Ang atin pong programa ay hatid sa inyo ng Department of Budget and Management at napapakinggan po tayo sa Radyo Pilipinas, 738 AM. At sabay din po tayong napapanood sa Channel 3 sa mga gumagamit ng TV Plus at Channels 45 to 49 naman sa mga gumagamit ng For the Box. At syempre, Jamie, nasa Facebook Live din tayo ng Radyo Pilipinas, sa FB page ng Philippine Information Agency at ng Usapang Budget Natin sa page ng DBM. Oo, kaya i-like at i-share nyo na po. Like na po. At syempre pa, punong-puno po sa balita at impormasyon ang programa natin ngayong gabi. Mamaya makakasama natin, Richard, si Sino ba? Si RD Lenin Bernales ng DBM Region 7. Wow, interesting. Pero bago yan, narito po muna ang ating Budget News. Usapang Budget Natin. Budget News. Sa isang press conference nitong Lunes, August 12, inanunsyo ni Department of Budget and Management Secretary Amena Mina Pangandaman ang pagpapalabas ng National Budget Circular Number 594. Ito po ay nagtatakda ng implementation guidelines para sa first tranche ng salary increase ng mga government workers. Ito rin po ay kaugnay sa nilagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na Executive Order 64 o yung Salary Standardization Law 6 na nagbabalangkas sa 4 na tranches ng salary adjustment para sa national government employees na retroactive simula January 2024. Susundan ito ng taonang salary adjustment simula January 2025 hanggang January 2027. Sa sub-professional level na nasa salary grades 1 to 10, i-adjust po ang matatanggap na minimum basic salary o sa salary grade 1 mula sa 13,000 hanggang 13,530 pesos na nagresulta sa 530 pesos na pagtaas. Sa professional level o yung mga salary grades 11 to 24, maglalaro ang pagtaas sa pagitan ng 4.50% hanggang 5.60%. Samantalang may 4.15 to 4.40% increase naman ang mga nasa managerial level o yung nasa salary grades 25 to 28. Ayon po kay Secretary Mina, naglaan ang DBM ng 36 billion pesos sa ilalim po ng Miscellaneous Personnel Benefits Fund o MPBF. Ito'y para sa first tranche ng Salary Standardization o SSL 6 ngayong taon. Samantala mayroon pang nakalaan na 70 billion pesos sa ilalim na rin po ng MPBF ng 2025
na National Expenditure Program. Ito'y upang tustusan ang second tranche at maging ang mga adjustment sa first tranche. Sa ilalim po ng Bagong Pilipinas ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., dinisenyo ang SSL 6. Ito'y upang mas maging competitive ang sahod ng mga public personnel katumbas ng nasa private sector. Layunin palakasin ang pagiging produktibo, pagandahin ang paghahatid ng serbisyo at mapabuti ang pangkalahatang kahusayan ng gobyerno. 6:11 ng gabi sa ibang balita, hinimok ni Department of Budget and Management Secretary Amena Mina Pangandaman ang mga heads of agency na unahin ang mga contract of service o COS at job order or JO workers sa pagpuno ng kani-kanilang mga bakanteng plantilla positions sa gobyerno. Ibinahagi ni Secretary Pangandaman ang nasa kabuang 2,017,380 plantilla positions sa national government, 92% ang napunuan na, samantalang ang natitirang 8% o katumbas ng 168,719 positions ay nananatiling bakante. Binigyang diin din ni Secretary Mina ang pagpapalabas kamakailan ng Commission on Audit or COA at ng DBM ng Joint Circular No. 2 Series of 2024 na nagbibigay ng extension o transition period para sa pagsisilbi sa gobyerno ng mga manggagawang COS at JO. Sinasabi ng Joint Circular na maaaring kumuha ang mga kagawaran o ahensya ng gobyerno ng mga serbisyo ng mga bagong COS o JO sa pamamagitan ng individual contracts at i-renew ang mga individual contracts ng mga existing COS or JO workers hanggang December 31, 2025. Ang hakbang ay kasunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palawigin ang transition period sa serbisyo ng mga manggagawang COS at JO sa gobyerno at na ang kontrata ay magtatapos sa Disyembre ngayong taon. Samantala, malugod pong tinanggap ni DBM Secretary Amena Mina Pangandaman ang balita sa pag-upgrade ng Japan's Rating and Investment Information Incorporated o R&I sa credit rating ng Pilipinas sa A negative mula sa stable outlook nito na BBB positive noong nakaraang taon. Tiwala si Secretary Mina na makukuha ng bansa ang A rating sa lahat ng credit rating agencies. Matatandaang nagpahayag din ang kalihim noong nakaraang linggo na posibleng makamit ng Pilipinas ang A rating nito sa susunod na taon. Ang pagkakaroon ng A negative credit rating ay indikasyon ng strong investor confidence sa macroeconomic stability, high economic growth at maayos na fiscal position ng bansa. Ang Japan R&I, ang pinakamalaking credit rating agency sa Japan na nagbibigay ng credit ratings, research at analysis ng financial at capital market. Kasama na ang analysis at evaluation ng finances at credit worthiness. Sa ibang mga pangyayari, pinangunahan ni Department of Budget and Management Secretary Amena Mina Pangandaman at Government Procurement Policy Board Technical Support Office o GPPB TSO Executive Director Attorney Rowena Candice Ruiz ang paglunsad ng Procurement Observers Portal, New Government Procurement Act microsite at Billy Bayong chatbox noong nakaraang Agosto 12, 2024. Ayon kay Sec Mina, ang tatlong proyektong inilunsad ay hindi lamang digital tools, kundi ang kumakatawan sa kolektibong dedikasyon ng DBM at GPPB TSO sa pagpapaunlad ng isang transparent, accountable at efficient na public procurement system. Sa pakikipagtulungan sa World Bank, nabuo ang Procurement Observers Portal o POP na magpapahusay sa public monitoring sa pamagitan ng increased observer participation sa government procurement.
Inilunsad naman ang NGPA microsite upang palawakin ang kaalaman at kamalayan ng publiko patungkol sa bagong lagdang procurement law. Ang sinasabing microsite ay likha ng Information Management Division ng GPPB-TSO. Formal ding ipinakilala sa programa si Billy Bayong, isang AI chatbox na maaring magbigay ng agarang sagot sa mga katanungan na may kinalaman sa government procurement. At dyan nagtatapos ang ating budget news. Para naman po sa ating susunod na segment, ito na. Alamin natin kung anong ating topic ngayon dito lamang sa Budget 101. Hello Budget Peeps! Kamakailan lamang ay naglunsad po kami sa Government Procurement Policy Board Technical Support Office o GPPB-TSO ng 3 innovative digital platforms para gawing mas open, transparent, participatory at syempre accessible at efficient ang government procurement. Kabilang dito ang Procurement Observers Portal or POP. Ano nga ba ito? Tara't alamin natin yan dito sa Budget 101. Ang POP ay isa sa mga inisyatiba ng GPPB-TSO upang gawing mas bukas, transparent at participatory ang government procurement activities sa pamamagitan ng mas makabuluhang observers participation. Sa pakikipagtulungan namin sa World Bank, nabuo ang isang online platform kung saan maaring mag-register at makilahok ang mga civil society organizations sa government procurement. Sa paraang ito, mas masisigurong transparent at patas ang pagpuprocure at magiging mas accountable ang ating mga ahensya ng gobyerno. Sa POP rin magsusumite ang mga CSO observers ng kanilang reports sa GPPB. Sa pamamagitan ng open, malawak at nakaayon base sa industriya or expertise ng Observers Directory sa POP, mas magiging madali at angkop ang pag-imbita ng mga procuring entities ng potential observers para sa kanilang procurement activities. Ayon naman kay Department of Budget and Management Secretary Mingin Pangandaman na siya ring tumatayong chairperson ng GPPB, ang POP at ang 2 pang inilunsad na digital platforms ay simbolo ng dedikasyon ng ahensya upang gawing mas transparent, accountable at efficient ang public procurement system. Naway naging malinaw po sa inyo ang bagong Procurement Observers Portal. Ito po si Executive Director Rowena Candice Ruiz ng GPPB-TSO. Kita-kits po tayo sa mga susunod pang episode ng Budget 101 dahil may 2 pa pong digital platforms kaming ipakikilala sa inyo. At yan po, napanood ninyo ang tungkol sa bagong lunsad na initiative ng Government Procurement Policy Board Technical Support Office o ito pong GPPB-TSO, kung saan maaari nang mag-register at makilahok ang mga CSO o yung tinatawag nating civil society organization sa proseso po ng government procurement. Nagbibigay din daan po ito upang maging mas madali at angkop ang pag-imbita ng mga procuring entities sa mga potential observers ng kanilang procurement activities. Correct ka dyan, Jamie. Isa lamang ito sa 3 digital platforms na inilunsad ng GPPB-TSO. Ngayong linggo lang to sa pangunguna ng chairperson nito na si Secretary Amena Pangandaman upang mapatatag ang transparency, accountability, and efficiency sa ating procurement system. So, bukod doon sa sinabi ni Director Ruiz, ni Edie Weng, meron tayo next week sa mga susunod na linggo, yung 2 pang feature natin sa Budget 101 doon sa 2 pang inilunsad. This one is just the POP na feature natin ngayong linggo. At nagpapasalamat din po tayo kay Executive Director Rowena Candice Ruiz para sa paghandog sa atin ng Budget 101 ngayong linggo.
At sa susunod na mga linggo, katulad ng sabi ko, ating alamin ang dalawa pang dagdag na digital innovations na inilunsad ng GPPB-TSO, kaya tumutok lang kayo dito sa Budget 101. Dito lamang yan sa Usapang Budget natin. At huwag po kayong bibitiw dahil ang ang- susunod nating segment, ito na ay ang Budget Matters at makakasama natin si Region 7 Regional Director Lenin Bersales. kaya tutok lamang at magbabalik po ang inyong usapang budget natin makalipas po ang ilang paalala. Sa komentaryo, patas at matalino. Alam niyo naman, both houses dapat yan eh. Hindi naman po pwedeng dyan lang sa Senado, hindi naman po pwedeng dito lang sa Kamara. Sa dami po ng mga magsasaka na nangangarap na mabigyan po ng pagkakataong maibenta kanilang mga produkto dito po sa Maynila. Fake news, binubura, tinutuwid mga binaluktot na balita. Na-interview pa nga natin ng PhilHealth dito. Pinupush nga po nila yung karagdagang premium. Ayon o sa FDA kasi ay ginawa, alisunod na rin o, tinatawag na create law. Radyo Pilipinas, 7:38 AM. Sa balita't impormasyon, tapat sa pag-uulat. Delivery! Maria Jose? Akin yan? Ang laki ng box! Surprise! Eh, ba't ka nasa loob ng box? Basta para sa'yo gagawin ko all! Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa. Up to 80% ng hulog mo ang pwedeng i-loan. No processing fee at fast approval pa. Kaya, Apply na ng Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig! Pag-ibig Fund, solid ka ba? Ito ang Presidential Broadcast Service sa Metro Manila. Radyo Pilipinas, 738. At welcome back po sa ating programa. Ito po ang usapang budget natin. Siyempre, nakatutok po kayo sa pangalan pa rin po ni DBM, Undersecretary Goddess Hope Libiran. Ako po si Jamie Quinto. At ako naman po si Richard Vargas mula sa Department of Budget and Management. At bago yan, Jamie, public service announcement lang muna. Magkakaroon po ng 61st Anniversary Foundation ang Notre Dame of Greater Manila. Ito pong paparating na September 7, 2024. Isa po yung Sabado sa school grounds po sa Mother Ignacia Avenue, Caloocan City. Uy. So ano po, mga jubilarians po natin ay yung mga manggagaling sa batches 74, 79, 84, 89, 1994, 1999, 2004, 2009, and 2014. Muli po, September 7, magkita-kita po tayo sa Notre Dame of Greater Manila para po sa Alumni Homecoming. At kasunod po niyan, isama ko na rin. On the same day, yung batch din naman namin. Nako, mabibisto na yung edad ko. Batch 2004 naman po. So, Ang bata mo pa. Oo. Sa gabi naman po yan. Yung iba pong announcement, ipopost na lang po natin sa ating FB pages. Kaya tutok lang po kayo doon sa ating mga alumni pages sa mga batches po na nabanggit. At syempre, Richard, Yes. Oo. Ipaalala lamang natin doon sa ating mga nakasubaybay. Tayo po ay napapanood din sa TV at syempre pa sa Facebook Live ng PIA at sa Usapang Budget Natin page ng DBM. At this point, dadako na po tayo sa atin pong espesyal na panauhin at ito na po ang tampok natin, ang ating Budget Mat- Usapang budget natin. Budget Matters. Isa na naman pong makabuluhang talakayan ang ating ihahatid ngayong gabi. Yes. Natutuwa tayo at napaunlakan tayo ng Regional Director ng DBM Region 7. Walang iba kung hindi si RD Lenin Bersales. Tatalakayin po sa atin ni RD yung tungkol sa budget ng kanyang nasasakupang region. Yes. Magandang gabi po sa inyo, RD. Live via Zoom. Magandang gabi po, RD. Yes, magandang gabi sa inyong dalawa.
Sir Richard at saka Ma'am Jamie. Just a little correction, my family name is actually Bernales and not Bersal. Okay, sorry. Oo, Bernales. Ayan. Yes. Bernales. Okay. Yes, ma'am. Opo. Anyway, RD, pwede nyo po ba kaming bahagina ng kaunti? Paano ho kayo nagsimula yung inyong career journey dyan po sa DBM? At paano ho kayong nag-start? No? Ilang taon ho kayong nag-start sa DBM? Okay, thank you, Ma'am Jamie. Actually, I started out sa DBM as a management specialist way back on October 1, 1980. So, pagdating ng October 1, I will have rendered 44 years as a public servant in the government. And from there, as a management specialist, I rose from the ranks and became a full-fledged regional director just this year, June 3, 2024 actually. My appointment was signed by President Marcos on June 3, 2024. Wow, Congratulations. Sabay pa tayo. congrats. Yeah, 44 years, ha? Oo. Grabe, ang tagal. Oo. So ano po, diretso po tayo doon sa RD. More on issues mo po muna tayo concerning your region. Kamakailan po kasi ay formal na nilagdaan po ni Pangulong BBM ang Republic Act number 12000 na nagtatatag po ng Negros Island Region o NIR. Dahil dito po magkakaroon na daw ng hiwalay na administrative regions ang Negros Occidental, Negros Oriental at Siquijor, which are yung isa po, I think, Siquijor is part of Region 7 din po, di ba? Sa paghiwalay po ng Negros Oriental at Siquijor, ito po, sa Region 7 at pagbuo ng hiwalay na region nito, ano po ang inaasang magiging epekto nito sa development ng nasabing mga probinsya? For one, sir, it is expected to basic services, essential government services shall be available readily to the people of Negros Oriental and Siquijor, especially during bad weather, that they do not have to contend kung may mga bagyo pa na pupunta sila dito sa amin, they have to travel by sea because except for Siquijor na mag-travel din sila by sea, at least yung mga taga Negros Oriental makapunta sila sa if ever the government center will be located in Bacolod, hindi na sila mahirapan. Kasi pag bagyo, hindi sila makapunta dito sa Cebu. Kasi yung Coast Guard ayaw nila ng yung mga ships, hindi papuntahin dito sa Cebu. Then another one, ma-improve yung interconnectivity ng mga provincial roads at saka ma-upgraded yung mga seaports at mga airports. And then, in my opinion also, there will be ease of doing business since the merging into one administrative region, more investors will be attracted kasi isa na lang silang under na sila ng isang administrative region, unlike now na yung Bacolod, Negros Occidental under sa Region 6 at saka yung other side, Negros Oriental ay under sa Region 7. So yun, sir. Opo. RD, paano ho yung parang latag or yun hong distribution ng national budget po para sa bagong region? Magkakaroon po ba sila ng hiwalay na regional budget sa pagbalangkas po ng 2025 na proposed national budget po sa Kongreso? Sa 2025, ma'am, they are still under our coverage. Yung Negros Oriental at saka yung Siquijor, yung mga clientele agencies in these two provinces are still under our coverage. So, like for example, in the case of Negros Oriental State University and the Siquijor State College, kami pa rin ang nag-evaluate and nag-recommend sa FY 2025 budget proposals nila. Ganon din ang nangyari sa taga-Region 6. So sila pa ang nag-take care ng mga respective budgets ng Negros Occidental. Probably it will happen pa in mid-2025 siguro. Pero basta sa 2025, kami pa ang nag-take care sa kanilang budgets.
Okay. O, matungo naman po tayo, speaking of projects po, no, RD, matungo naman po tayo sa mga high-impact projects po ng Administrasyong Bongbong Marcos. Ano ho ba yung mga high-impact projects po ng gobyerno dyan po sa Region 7? At na inaasahan po nating matapos siguro within the term of our President. Kahit magbigay lang po kayo ng status doon sa isa o dalawang projects po natin high-impact. For Bohol, sir, there is the third bridge connecting the main island of Bohol to Panglao, Bohol. It's considered a high-impact project kasi masyado namang malaki yung budget nila, $92 million. And then it is expected to enhance or boost the tourism industry kasi naman, marami namang mga Koreans and other tourists na pumupunta sa Bohol. So yan isa sa mga ipinagmalaki namin na projects and it's ongoing now and I am sure it will be finished during the term of President Marcos Jr. Then in Cebu Province, we also have the 36-kilometer Asturias-Danao-Liloan Bypass Road, which is expected to decongest traffic along national roads in Metro Cebu. Those are just two among the maraming mga infrastructure projects actually in Region 7, but those are just the two that I would like to highlight. Opo. Singit ko lang po, RD ha. Meron ho ba tayong way para ma-monitor yung utilization po ng ating mga ahensya dyan sa Region 7? Yes sir, because we usually we always we always monitor their budget utilization rates kasi naman every time they make a request to our agency, to DBM, we always let them submit budget accountability reports and we always tackle mga low budget utilization rates during our full-time delivery units. So that's the time na mag-discuss kami and then yung mga catch-up plans nila and mga reasons why na low yung budget utilization rates nila. Usually tackled yan during sa full-time delivery unit meeting and that's usually done quarterly or sometimes now that we're very busy with the budget preparation, twice pa kami nakakonduct ng FDU meetings. Okay. RD, siguro maganda rin na ika nga mahayag po ninyo sa ating mga tagapakinig, no? Yun pong budget naman sa higher education at mga state colleges and universities sa Region 7, no? Magkano po yung inilaan ng DBM para doon at ilan po lahat, no, yung SUC sa Region 7 po? Actually, we have 5 SUCs in Region 7. 2 are in Cebu and 1 each in Bohol, Negros, and Siquijor. Those in Cebu are the Cebu Normal University and the Cebu Technological University. Sa Bohol naman, we have the Bohol Island State University, and in Negros, we have the Negros Oriental State University, and in Siquijor, we have the Siquijor State College. Then for FY 2024, per General Appropriations Act, yung total allocation nila for the appropriation nila for the 5 SUCs in Region 7 amounted to 7 billion 49 million pesos. Yun, ma'am. Ilan po ulit yung SUCs natin sa regions, RD? 5, sir. 5 po. Opo. Across the Central Visayas region. Opo. Thank you po. Yes, sir. Ay, baka po mayroon po kayong mensahe, ano po pwede nating maasahan po sa DBM Region 7 para sa mga susunod na buwan or taon. Mayroon ho ba kayong mga upcoming activities or projects na gusto nyo pong i-highlight ngayong gabi or i-promote? Go ahead po, RD. Yes, sir. Richard, next week we are actually going to Bohol and Negros Oriental because we are going to have a refresher course or a reorientation course on the enhanced public financial management assessment tool. And mostly of our trainings
they deal on the skills enhancement for the barangay officials and the SK officials. This has been going on since February and will probably be until the first week of October. So lahat yan para sa 4 na provinces in the region. Okay. Okay, so Okay. siguro hingan natin ang huling mensahe po, RD, at baka meron po kayong mga pa-shoutout. Opo. Ayan. Shoutout nyo na rin po yung mga staff nyo. Yung mga staff po, makakasama po natin dyan sa RO7. Go ahead po, RD. Yes, sir. First of all, I would like to thank you for having me in your program to be heard by your stakeholders. And I would like to assure our clientele agencies na ang DPM 7 ay patuloy na magbibigay sa kanila ng serbisyo na tapat, mabilis at magaling. At hindi ko yan, it's not only because of myself, but because of the smart and energetic staff ng Region 7, headed by our very supportive Assistant Regional Director, si Maricor Bakyal, and all the other division chiefs in the office. Okay. Thank you so much, sir, and magandang gabi. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Maraming salamat po, RD Lenin, sa very insightful na discussion po. Marami po tayong nalaman sa DBM Region 7 and at the same time yung mga proyekto po ng ating pamahalaan o ng ating gobyerno dyan po sa inyong rehiyon. So, thank you. Magandang gabi po. For your time. Thank you po for your time. Ayan po, si RD Lenin Bernales ng DBM Region 7. At samantala, no, Richard, susunod Jamie. nating tatalakayan, makakasama po natin, uy, gusto ko ito, mompreneur. Yes, at malalaman natin sa kanya ang kanyang journey sa pagnenegosyo at syempre, yung lagi nating tinatanong, yung mga tips ng ating mga guests sa pagbabudget. Tama. Kaya abangan ninyo sa ating budget talks dahil makakasama natin si Miss Sweden Velado Ramirez. Kaya huwag po kayong bibitiw, magbabalik pa ang programang Usapang Budget Natin dahil budget natin ito. Sa pagbabalita, tamang impormasyon ang inyong makukuha. Patuloy ang pagbabalakas ng Bureau of Soils and Water Management. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nais na maging no-bully zone. Tatayo ng housing development sa Camp Abu Bakar. Totoong balita sa gitna ng bawat kaganapan. Patuloy pa rin ang paghahatid ng tulong ng Department of Dedicated din niya ang NTF-ELCAC na isulong ang transparency. na naisilbi ng mga tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group. Radyo Pilipinas, 7:38 AM. Sa balita't impormasyon, tapat sa pag-uulat. Ha? Ano yun? Isarado mo. Alin? Sino ka? Isarado mo ang pinto. Ay! Oh yeah! Don't panic. Isarado mo lang ang pinto ng ref nyo at titigil na ang kakaibang lamig na nararamdaman mo. Para maiwasan ang nakakatakot na bill ng kuryente, siguraduhin nakasara ang pintuan ng inyong mga ref. Mananatiling presko na ang inyong pagkain, hindi ka pasisigaw sa mahal ng gastusin. Laging tandaan, sa pagkonsumo ng kuryente, you have the power. Energy efficiency starts with you. Para sa karagdagang impormasyon at energy-saving tips, hanapin ang Department of Energy sa Facebook o bisitahin ang doe.gov.ph. This is a public service announcement by the Department of Energy in partnership with the Presidential Communications Office and Radyo Pilipinas. Delivery! Maria Jose? Akin yan? Ang laki ng box! Surprise! Ba't ka nasa loob ng box? Basta para sa'yo, gagawin ko all! Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa. Up to 80% ng hulog mo ang pwedeng i-loan. No processing fee at fast approval pa. Kaya, Apply na ng Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig! Pag-ibig Fund, solid ka ba? Ito ang Presidential Broadcast Service sa Metro Manila. Radyo Pilipinas, 7:38 AM. At
nagbabalik po ang Usapang Budget Natin. Nakatutok pa rin po kayo syempre. Dito po siya sa Radyo Pilipinas 738 on your AM dial. At sa pangalan po ni DBM Undersecretary Goddess Hope Libiran, ako po si Jamie Quinto. At ako naman po si Richard Vargas mula sa Department of Budget and Management. At Jamie, isa na namang interesting segment ang ating handog sa ating mga listeners at viewers ngayong gabi. Dahil tayo ay makikipagkwentuhan sa isang mompreneur. Ano ba yung mompreneur? Kaya simulan na natin. Oras na para sa ating Budget Talk. Usapang budget natin. Budget Talks. At tulad po ng binabanggit ni Richard, mapalad po tayo dahil napaunlakan tayo ngayong gabi ng isang dating TV news personality. Uy, ito'y kaano pala natin, katropa sa industriya. Pero ngayon ay isa na po siyang entrepreneur. And dahil po dyan, no, with that, thank you for joining sa Usapang Budget natin, si Miss Sweden Velado Ramirez. Isa po siyang mompreneur. Hello, ma'am! Magandang gabi, Sweden. Hello! Hi, magandang gabi, Richard and Miss Jamie. Maraming salamat sa inyong invitation na maka-join dito sa inyong programa. Magandang gabi. Magandang gabi. Salamat sa pagbigay ng oras sa aming programa, Sweden. Diretso na tayo sa tanong ha. Curious kami dahil you are from TV, tapos ngayon nasa TV presenter ka before, and then ngayon entrepreneur ka na. You're the owner of Tala Twinks. Okay. Ano ba yung Tala Twinks at paano na-conceptualize ito? What's the story behind this business, Sweden? Okay, thank you, Richard. Tama yung sinabi nyo kanina, katropa ko kayo dati sa industriya. So, yes, talagang nag-shift ako ng career. So, ngayon, yes, correct. Ako po yung the mom behind the brand Tala Twinks. Yung Tala Twinks po, ito po ay isang garments business. So, kami po ay nagsispecialize sa paggawa ng mga damit pambata. Okay? So, kung paano po ito nabuo, actually medyo mahabang story but I know we have a very limited time. So, very briefly ko na lang i-share. Kasi, I have a daughter. Ano yan, very kikay. Sa kapag may anak kang babae, ang sarap-sarap niyang damitan. Very girly. Tapos, ano siya, very natural siya in front of the camera. So, pagka pinipicturean ko siya, gustong-gusto niya yan. Tapos, naisip ko, ay total magaling naman mag-posing-posing tong anak ko ng mga damit na binibili ko sa kanya. So naisip ko, what if kaya try kong magbenta ng mga damit pambata kasi meron na akong model agad. So okay. Sa kanya nang galing yung brand namin na Tala Twinks. So nung una, bumibili lang ako ng mga stocks ko, meron lang ako kinukuhaan ng supplier. Kaya lang, later on, dito kasi sa atin locally, very limited lang yung mga designs or styles ng damit. Minsan meron ako mga gustong style ng damit na gusto ko sanang ibenta, kaso wala. So doon nagsimula yung idea na, what if, kung kumukuha ako ng supply dati, kami na lang yung gumawa mismo ng damit para kung ano man yung style na gusto ko, magagawa namin. So coming from an online clothing shop, nag-transition kami paunti-unti into a garments business. So ngayon, kami na po mismo yung gumagawa ng mga damit pambata na ibinibenta po namin. Biruin mo, Jamie, mula sa mommy-daughter bonding, di ba? Naging full business talaga siya, no? Oo. Interesting. Oo. Kanina nabanggit ni Richard nga, no, na dati kang news correspondent. So, ako curious ako, paano mo nasabi sa sarili mo na hindi, magpo-full time na talaga ako rito sa business na to? Ganyan. Opo, kasi Miss Jamie, nung talagang dalaga ako, game na game ako pagka may mga field assignment, ganyan, di ba? Nag-out of town ka, nag-out of the country, kung saan-saan po tayo na-assign bilang mamamahayag, Pero, nung ako po ay nagkaroon na ng baby,
parang mas nanaig sa akin yung pagiging ina na ayoko nang masyadong napapalayo sa kanya kasi personally ako po, I didn't want to miss any milestones of my child growing up kasi baka mamaya nakadestino ako out of the country or out of town tapos naglakad na pala yung anak ko, hindi ko man lang nakita or nagsalita yung na mga siya milestone niya. first word, hindi ko narinig yung mommy or mama, 'di ba? So parang yung thought na ganun, parang nasasad ako. Kaya actually, hindi naman naging ganun kahirap sa akin na mag-transition from a reporter to a mompreneur kasi mas na-excite pa nga ako, mas na-happy ako kasi alam ko na mas makakapag-spend ako ng quality time kasama yung daughter ko. Oh. Iba talaga pagkababae. Oo. Tsaka yun nga tama yung dapat yung formative years ng anak kahit papaano you give your time doon sa anak. So, yun. Pero I think yung Tala Twins is just a few years pa lang, 'di ba? So ano yung mga challenges na na-encounter ninyo Sweden sa pagpapalago or pagpapalaki ng inyong negosyo? Opo. So kami po nagsimula May 2022. So kaka 2 years pa lang po namin nitong nakaraang month of May. Well, number 1 na challenge po talaga is yung paano namin patatakbuhin. Kasi unang-una, wala po kaming kapamilya, kamag-anak o kakilala na nasa ganitong klase ng negosyo na pwede po namin pagtanungan ng paano ba to? Walang ganun, di ba? So wala kaming mentor man lang. So kung ano man po yung nalalaman namin sa pagpapatakbo ng aming garments business ngayon, ano na lang po siya. It all came from a lot of trial and error, saka by experience na lang. So yun, number 1, wala kaming mapagtatanungan. So challenging yun kasi ang layo din talaga ng garments sa broadcasting, 'di ba? Sobrang totally different industries. 180 degrees turn. Totoo naman. Oo. Ang layo, 'di ba? So yun. And then number 2, of course, yung people handling. Dati, nung ako reporter, ang hinahandle ko lang ay 2. Yung aking cameraman at saka yung aking driver or assistant cameraman. Ngayon, mas marami na sila. Kasi i-handle mo yung mga mananahe, i-handle mo yung admin. So, yun. Of course, kapag kami tao ka talagang hinahawakan, hindi maaaring mawala yung conflict. Meron talaga kasi magkakaiba ng personality. So yung people management, challenging din yun kasi mas marami ka na talagang kailangang tutukan. And then, number 3, siguro yung staying relevant. Kasi hindi lang naman kami yung garments business, 'di ba? So malakas yung competition dito sa industriya na to. So kailangan aggressive din kami in terms of thinking kung ano ba yung mga on-trend na mga damit pambata. Dapat nag-i-innovate kami ng mga bagong styles. Dapat hindi kami naglalabas ng long sleeves kung summer. Di ba yung mga ganung strategies? Yes. Oo. At So, saka yung klase ganon. ng tela, no? Napaka-importante din. Correct. Dapat akma sa ating tropical weather. Sweden, alam mo, hindi lang naman pera ang binabudget, no? Kundi yung panahon, 'di ba? Paano mo binabudget yung oras mo sa pagiging mompreneur mo and at the same time sa pagiging nanay mo? Ay, very good question. Kasi team effort po talaga to, Miss Jamie. I am very, very blessed na yung husband ko is also very supportive. Tapos, pareho kami na ang aming pong negosyo ay based at home. Ito pong aming tahian ay dito siya located sa aming residence in Pasay City. Tapos yung sa husband ko, yung business niya rin po na car wash and auto detailing shop is also here within our residence area. So meron talaga akong katuwang. So for example, sa mga araw na kailangan kong lumabas kasi I need to source raw materials kagaya ng mga tela, mga garter, kung ano-ano pa, kailangan kong makipag-meet sa mga suppliers namin, sa mga kliyente namin, may tagasalo. Ang magkakatid sa school ay yung husband ko muna kung wala ako. Yung mga ganun po. So, vice versa din, kapag wala naman siya, then ako naman. And then, of course, whenever I'm here at home, I make it a point na kung may mga kailangan yung daughter ko sa school, ganyan, ako pa rin po ang nag-aasikaso. O yan, sinasabi kanina ni Sweden yung teamwork nila ng asawa niya pagdating sa
oras, sa pagbibigay ng oras sa kanilang anak. Pero paano naman pagdating sa pagbabudget ng pera ng pamilya? Oo. Sino bang nasusunod dito? Paano ba yung mga budgeting tips ninyo? Ikaw ba ang madalas na masunod o si Habi? si Habi? Oo. Okay. Actually, ang nag-handle ng aming finances, yung husband ko talaga. So, Parehas baliktad. tayo. Oo nga po eh. Kasi usually Dahil ba mga- tumaskom tayo, mahina raw sa math. Natawa siya. Diba? Sakit sa ulo yan eh. Oo, So, oo. ang nag-handle talaga ng finances namin, yung husband ko po. So, siya lahat. Payroll, groceries, everything, mga expenses. So, ang ginagawa nilang po namin, kasi po, syempre, alam naman na po namin, na-compute na namin kung magkano po yung mga expenses namin in a month. So, meron po kami tinatawag namin na expenses bank account. So, yung bank account po namin na yun, pinopondohan namin yun every month. So, halimbawa lang po, halimbawa po, 30,000 yung expenses namin sa isang buwan. So, tinitiyak po namin na yung expenses bank account po namin, may pondo siya na 30,000. Minsan may pasobra kung, syempre, nung summer, mas mahal ang kuryente. So, kailangan may pasobra ka, may 30 to 40,000. Ganyan, may buffer. So, doon namin kinukuha lahat ng expenses namin. Pambayad ng mga bills, day-to-day living expenses. Ganun po. Ay, gagayahin ko yan, Richard. Oo. Gusto ko yon. May separate na expenses bank. Oh, Oo. ina-anticipate mo na kung yung mga magiging gastos mo for the month. Oo, tama. Maganda yan. So, paano nyo naman napapanatili, Miss Sweden, yung financial stability nung inyong negosyo and financial health budget ng inyong pamilya? Okay. Pagdating po sa Talent Wings, I have to say na very sustainable naman po kami in terms of our business model. Kasi po, dito po sa Talent Wings, meron kaming mompreneurs community. So, kasi po, yung mga mompreneurs na yun po yung mga tinatawag po naming resellers. Since kami po ay manufacturer ng mga damit pambata, bultuhan po talaga ang gawa namin. So, meron po kasi mga online sellers or may mga may-ari ng bazaar, ng tiyangge, ng mga shop sa mall. So, naghahanap sila ng supplier. Kami po ang nagsusupply sa kanila. So, kumbaga, meron po talaga kaming customer base. So, in that way, hindi kami gawa lang ng damit tapos walang bibili. Yun po kasi, usually, may sure buyers na because of our resellers nationwide. So, pati po sila, mga mompreneur din, nakagaya ko. So, in that sense, very sustainable. Oo. Opo. Very sustainable po yung business. So mahalaga din na meron kang community, sense of community na kayo mga mompreneurs nagsasama-sama, nagtutulungan, sharing of knowledge, sharing of experience para nang sa ganun mabawasan natin yung mga possible negative risk ng negosyo, di ba? Tama. Oo. Opo. Based on sa experiences. Opo. Siguro kasi nga dahil mga damit pambata, nagkakataon din po talaga na yung mga nag-a-apply po sa amin para maging reseller, puro po talaga mommy. Kaya kami, instantly na lang din, nakabuo kami ng mompreneurs community. Ayun. Oo. Nice. Oo. Nice. So, paano ka ba makukontak Sweden? Baka you may want to promote your business, Talent Wings, at siguro this is your opportunity din to give a shoutout to your... Or kung gustong mag-reseller or distributor. Yes, paano nga ba? Oo. Go ahead, Sweden. Ayan. Ay, sige, game na game ako dyan. Okay, so para po sa mga mommy dyan na nagbabalak po na lalo ngayon, no, papasok na po yung birth season, this is actually a very good time para magkaroon po ng side hustle or eventually maging full-time business nyo po kasi marami na maghahanap ng mga regalong damit pambata. If you want to become a reseller or a supplier o kaya meron po kayong pinaplanong buing clothing line, tapos naghahanap po kayo ng designer at manufacturer, gusto nyo po magpa-made to order, ayan, lumapit lang po kayo sa amin. Please make sure to follow our Facebook, Instagram, and I'm not sure kung pwede ba Shopee account. Hanapin nyo lang po ang Talent Wings. So yan, napakadali lang po. Again,
kung kayo po, kung saan man po kayo nanonood ngayon, gusto nyo pong ma-experience na makabili ng Talat Wings items or products, hanapin nyo po yung pinakamalapit na reseller sa inyo dahil hanggang Davao City, hanggang Surigao, Batanes, meron po tayo mga reseller ng Talat Wings dyan. Hanapin nyo lang po so you can try our items. Ayun. How about shoutout Sweden sa mga kasama mo dyan or kay hubby, kay daughter. Diba? Special shout out sa Talat Wings admin team. Binubuo yan ni Joel, Shane, and Shema. And of course, special shout out sa amin pong production team. Ayan, nandyan lang sa gilid ko. Nagtataba sila ngayon yung aming master cutter, si Kuya Dodi. Tapos yung aming mga dressmakers, mostly mommies din yung mga dressmakers namin, si Ate Minique, Ate Ye, si Ate Inda, yung aming trimmer, and of course si Nadine. Ayan. Shout out also to husband and to Velado Ramirez families. Shoutout sa mga masisipag na workers ng Talat Wings. Tama. And of course, shout out sa lahat ng mompreneurs, mga resellers and suppliers po ng Talat Wings. Oo. So, At alam mo, sana lalo ka pang pagpalain ng Panginoon kasi pagka ganyang mga negosyante, no? At maayos kang negosyante, natutulungan mo yung mga kapamilya rin nila eh. 'Di ba? Correct. Oo. Kaya maganda 'yan. So i-follow po ninyo ang Talat Wings on their social media. Na-announce na kanina ni Sweden. Maraming salamat Sweden for your time. Thank you Miss Sweden. Thank you Miss Jamie. Thank you Richard. Salamat. God bless. Okay. Maraming salamat Miss Sweden Velado Ramirez sa pagbabahagi ng kanyang oras at karanasan sa mga nakasubaybay sa atin. Ayan. At bago tayo magtapos, magsha-shoutout muna ako. Sige, go. Oo. Shoutout sa ating pinsan, ang official pinsan ng bayan, si R. Vargas na nakatutok din ngayong gabi. Oo. Hello. Nakakamiss si R. Nakakamiss ka R. Tsaka sa mga batchmates ko, again, September 7. September 7 ng gabi, reunion po natin. Please mark your calendars. And of course, follow us sa ating community page sa Facebook. Ayan. Ako iniisip ko pa kung sino yung babatiin ko kasi alam ko meron akong mga nag-birthday nakalimutan ko. Huwag na kayong magtampo. Ibibelated ko na lang, di ko na isulat Oo. At dyan po nagtatapos ang ating usapang budget natin. Sa pangalan pa rin po syempre ni DBM Undersecretary Goddess Hope Libiran. Ako po si Jamie Quinto. At samahan niyo muli kami sa susunod na Biyernes mula alas 6 ng gabi hanggang alas 7 dito pa rin sa himpilan ng Radyo Pilipinas na napapanood din sa TV at syempre meron din po tayo sa Facebook Live ng Radyo Pilipinas, PIA at ng usapang budget natin ng DBM. Nawa po ay may napulot at natutunan kayo sa ating itinampok dito sa ating programa at ang tabayanan po ninyo ang susunod nating programa, ang Salam Radio. Ako naman po si Richard Vargas mula sa Department of Budget and Management. At kayo ay nakatutok sa Usapang Budget Natin. Dahil budget natin ito. Usapang budget natin. Kasama sina DBM Undersecretary Goddess Hope Libiran at R. Vargas.